my Lord and my God. Our Lord and our God. Be humble before you, Lord God. Through the name of your Son, Jesus, with the presence of God, the Holy Spirit, in our hearts, in our midst. We thank you so much. We worship you in spirit and in truth. Forgive us our trespasses, our sins, our iniquities. Cleanse us through your word, the power of your word. And thank you so much for the forgiveness, for your love and kindness. And now, Holy Spirit, you speak to us through your word, through your servant, Lord God. Use me as a channel of your blessings spiritually to deliver your message, Lord God. Salamat. Idalaw niyo po, Panginoon, panapili po tumayo sa tulong at biyaya niyo po, Lord God. Upang patuloy na iproklama ang iyong kagandahang loob sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Maraming salamat. Kayo po ang patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated po. Thank you po sa presensya po ng ating Panginoon. Praise God. So, muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. And praise God. So, isang malaking pribilehiyo na sa umaga ito ay nandito naman po tayo, particularly is Sunday Fellowship. So, hindi lang ito isang ritual, isang kumbaga responsibility, kundi ito po ay isang tunay na pagmamahal natin sa ating Panginoon, sapagkat nandito tayo upang patuloy na ipadama ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig natin sa ating kapwa, particularly pag-ibig natin sa ating Panginoon. So nandito tayo sumasamba sa ating Panginoon upang patuloy po na ipakita na siya po ang ating Panginoon at wala ng iba. So, napakaganda ng mga series of preaching, particularly in this particular book of Philippians. And last Sunday po, natalakay po ng iyong kapaglingkod sa katauhan po ni Pastor Georgian ang napakagandang mensahe patungkol po sa buhay po ng isang servant ng ating Panginoon, referring to the life of Timothy. And last topic is titled about Timothy, a servant who truly honors God. Kaya nga ho, kung titingnan ho natin, Timothy means honoring God. So, nakikita ho natin na hindi lamang ho si Timothy, but also all of us as his people who loves God and honors God, ay talaga naman ho na binibigyan ng patuloy na pribilehiyo ng ating Panginoon upang patuloy po na paglingkuran at papulihan ang ating Panginoon. So mga kapatid, sa umagang ito, short recap or review patungkol po sa message last Sunday that Timothy, a servant who truly honors God. And the first part is about
reliable. What does it mean, the word reliable? Timothy is a reliable servant of God. So, siya po ay mapagkatiwalaan. Alam niyo, ang ating Panginoon ay galak na galak siya sa mga servant niyang mapagkakatiwalaan. Tingnan niyo yung katabi mo. Mapagkatiwalaan. Sabi nga ako sa dulo, sigurado. Okay. Remarkable. Kahanga-hanga. Ibang-iba. Hindi karaniwan. Alam naman natin kung paano po binugol ni Timothy ang kanyang buhay po sa kanyang ama sa pananampalataya. Ito lang iba kundi sa buhay po ng ama niya, si Paul, sa pananampalataya. And lastly, about responsible. Siya po talaga ay responsable pagdating na sa mga spiritual matters or pagdating na po sa mga gawain ng ating Panginoon. Ukol sa Diyos at ukol sa mga gawain ng ating Panginoon. So makikita mo natin ang focus ng life, ng heart, ng mind ni Timothy, walang iba kundi ang ating Panginoon. But at the same time, he honors the person whom God sent him to minister his heart, the life of Paul. That's why he was companion with Paul. He was a companion with Paul. At makikita ho natin ho, mga kapatid, kung paano ho talagang victorious at pinag-prosper ang mga gawain ng ating Panginoon. By the grace of God and through the life of their servants. And now, ating titignan ho, mga kapatid, the second part, dito ho sa Philippians chapter 2. Kasi po, halos magkasama po ito, o magkasama po itong dalawa, itong mga servant ng ating Panginoon, Timothy and Epaphroditus. So makita po natin that our topic is taken from Philippians chapter 2, verses 25 to 30. And our topic is entitled, Epaphroditus, a servant who truly loves. Yung totoong umiibig. Loves God and loves God's people. Referring to the church of the living God, including Paul. So hindi lamang inibig niya ang ating Panginoon, hindi lang niya mahal ang ating Panginoon, also, he loves God's chosen people, the church, and particularly the servant of God, Paul. So, ating pagpatuloy ho, mga kapatid, in the first part, at bago po ang lahat na kong basahin, in verse 25, according to the New King James Version, yet I considered it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, fellow worker, and fellow soldier, that your messenger, the one who ministered to my need. Verse 26. Since he was longing for you all and was distressed because you had heard that he was sick. Verse 27, for indeed he was sick almost unto death. But God had mercy on him, and not only unto him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Verse 28, therefore, I sent him the more eagerly, that when you see him again, you may rejoice, and I may be less sorrowful. Verse 29, receive him, therefore, in the Lord with all gladness, and hold such men in his esteem. Verse 30, because
for the word of Christ, he became close to death, not regarding his life to supply what was lacking in you, in your service toward me. God bless the reading of his word. So nakita ko natin from this particular passage or verses according to Philippians chapter 2, sapagkat nangangalahati na po tayo dito sa ating series of preaching according to the book of Philippians. So, ang katanungan ko, ilan po ang chapters mayroon ho sa Filipos o Philippians? Mayroon 4. 4 po na chapter at nasa ikalawa na po tayong chapter. At makikita po natin mga kapatid, napakarami po na mga teaching, mga katuruan, the same type truths, particularly from chapter 1 and chapter 2. Na kung saan mga kapatid, dito ho, maging sa teaching na ito, o sa tinuturo at ituturo ng ating Panginoon, nawa po, patuloy ho tayo ho na lumago at lumaglag, at patuloy ho tayo turuan ng ating Panginoon kung paano ho natin gawin ang mga bagay ayon ho sa kanyang kalooban. Now, the first part is about companion. The word companion is about kasama. Kasamahan ni Pablo, kasamahan ni Paul sa pananampalataya, sa ubasan ng ating Panginoon, ating Panginoong Diyos. So tayo maglahat ay magkasama sa ubasan ng ating Panginoon? Tayo maglahat na nandito ay magkasama sa pagpapagal, sa pagpapahayag, sa mga gawain ng ating Panginoon? So thank God, magkasama mo tayo. So dito ho mga kapatid, according to verse 25, yan po i-discuss po natin. Second part, compassion. What does the word compassion? Habag or awa. From verses 26 to 28, makikita po natin paano at anong mayroon kong napapalubo dito from this particular verses, from verses 26 to 28, about compassion. And lastly, about committed or commitment. Particularly verses 29 to 30. Dito pinapakita ko dito ang paglagak ng lingkod ng ating Panginoon sa ating Diyos at sa kanyang buhay. Now, the introduction is the Philippian church heard that Paul was in prison. Yes, narinig ko, nakarating ho ang balita patungkol ho sa nangyari sa lingkod ng Diyos na si Paul. Si Paul ay nasa loob ng kulungan. So ano ang ginawa po nila? So they decided to do two things. May dalawang bagay ho sila na pinagdesisyonan at gawin, mga kapatid. Ano ang dalawang bagay na ito? Una, to take up an offering to meet Paul's needs. Referring to financial aid, financial help, mga kapatid. So ang church na kaisa para ipadala si Epaphroditus at dalhin ang kanilang mga offering, mga tulong financially para sa lingkod ng ating Panginoon. So makikita po natin, ang church na yan ay napakainaw at napakaganda sapagkat ang church na yan ay hindi lamang sila ay mga listener o receiver of God's Word. But also makikita po natin, but they are doers of God's Word, particularly they applied God's Word. Ikalawa, to send Epaphroditus to remain and help Paul. Ipapadala si Epaphroditus para manatili mo siya doon kasama ni Paul at tulungan si Paul habang nasa loob po
ng kulungan. So makita ho natin mga kapatid na ang church na ito, the Church of Philippians, they are willing to send a servant of God. Ano man ang cause o kahinatnan mga kapatid, hindi pa nila alam, they are willing to do two things, particularly para ho gawin ang mga bagay na karapat-dapat. Yes, of course, sa church din po ng glory, church ng ating Panginoon, not only the church of the great Lord of Redemption, Yeshua, ay hindi lamang po gumagawa at gagawa ng mga bagay na ito kung alam natin at nakikita natin na kailangan talaga at ipakita ko ang tulong, lalong-lalo na sa mga servant ng ating Panginoon o kanino man na member of the church para ho maiparating ang tulong. At higit sa lahat, ang personal na tao para siya ay samahan si Paul. So dito natin makikita sa hirap at ginhawa, tayo ay magkasama. Sa kahirapan at kasaganaan, tayo ay magkasama. Have you observed, particularly kung ating hong alalahanin sa mga nagdaan po na pag-ibig po, how many years ago mga kapatid, kung paano po tayo sinusupply ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. And the church also involved. Kasama ho dito mga kapatid. Mayroon hong mga tao na may kakayanan na talagang naglaan ng kanilang financial aid. Bumili sila ng mga pagkain, bigas, ulam, dilata o ano man para itustos sa mga nangangailangan na wala hong trabaho. At alam niyo, makikita ho natin din po mga kapatid na ito ay karapat-dapat at nararapat gawin ho mga kapatid sapagkat we are one family. A family of God. At yan ang nakikita ho ng church ng Philippians o ng Philippi o church ng Philippians sa katayuan ni Paul. That's why they decided to do two things. Now, Epaphroditus, the word or the name Epaphroditus, his name was a common Greek, taken from familiar word that originally meant favorite of Aphrodite, Greek goddess of love. But later, the name to mean lovely or loving. That's why our topic is entitled Epaphroditus, a servant who truly loves. So napakaganda pala ang pangalan mo ni Epaphrodito o Epaphroditus. Habang sa aming pag-aaral, nakikita ko namin kung ano ang meaning ng aming pangalan. Kay Pastor Eric, the roller of the house. So siya po ang nabuhugas ng plato, siya po ang naglalaba, ay hindi pala po yung roller. Amen? Siya po ang namumuno, siya po ang namumuna, siya po ang mag-guide. And sa buhay din po ni Pastor Jurgen, siya po ay farmer, magsasaka. At alam niyo, ang kaibigan po doon, hindi po kung anong binhi ang inihasin po ng lingkod mo ito, kundi ang inihasin po niya ay Word of God. Amen? So ano kaya ang significant or meaning ng pangalan? Mayroon pa. Hanapin niyo po. I-google niyo po, mga kapatid. Kung ano po ang kahulugan ng pangalan mo. And sa akin naman o, Alexander, who are you? Nilagyan ko na ng there. Kasi under. Okay, so, who are you?
Okay, so nakita ko natin, napakaganda ng mga pangalan pala po, mga kapatid. Okay, now, let's continue. The first part is about companion, kasama sa ubasan ng ating Panginoon. Kasama sa gawain ng ating Panginoon. Yet I consider it necessary to send you Epaphroditus, my brother, fellow worker and fellow soldier, but your messenger and the one who ministered to my need. Paul's companion in service called him my brother. First, my brother. Ano ang tawag ni Paul kay Epaphroditus? My brother. Simply, kasi lalaki. Kaya tawag niya my brother. Kung lalaki, my dear sister. So makita ko natin, he was a Christian brother. Siya po ay isang Kristiyanong mananampalataya. Kapatid kay Kristo Jesus. A brother is a person who has the same parent. Sino po ang ama? Walang iba. The Heavenly Father. The Almighty Father. That's why in Matthew chapter 6, particularly in verse 9, it says that, ano ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 9? Nakalimutan mo ba ang prayer na tinuro ng Panginoon sa atin? Ama namin, sumasalangit ka. Si Paul at saka si Epaphroditus ay magkapatid sa pananampalataya. And Epaphroditus, he had placed his faith and trust in God. So makita ko natin, aside from he is a Christian brother, a person who has the same parents, he was a child of God, John chapter 1 verse 2, ang sinumang nananalig sa Diyos ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang sinumang nananalig at tumanggap sa Kanya, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. That he was a brother, he has placed his faith and trust in God. Yan ang tunay na mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya, mga kapatid, ay hindi nananahangan sa sarili niyang kakayanan. Hindi nananahangan sa sarili niyang lakas. Hindi niya nananahangan sa sarili niyang dunong, kundi ipinagkatiwala niya ang mga bagay, particularly sa kanyang buhay, sa ating Panginoon. And he was a brother to Paul and a member of God's family. Napakalaking pamilya ito. Sapagkat hindi lang dito sa tawag, kundi ito po ay kasama sa Universal Church. So hindi lang ito sa actual assembly, hindi lang ito sa congregation, kundi kasama ito sa lahat, sa buong mananampalataya, sa buong daigdig sa buong mundo. In Ephesians chapter 2 verse 19, now, therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Household of God. At kung paano tinawag ni Paul si Epaphroditus, my brother, ganun din po ang tawagan ng bawat isa sa atin, my brother, my dear sister, my dear brother. We are members of the household of the living God. Magkasama ko tayo. Yes, of course, mga kapatid, although may mga difference po ang bawat isa sa atin, may mga differences, but we are one through the life of our God.
our Lord Jesus Christ. Now, aside from my brother, he also called Epaphroditus my fellow worker. Fellow worker, ibig sabihin po, kasamahan kong manggagawa sa iglesia ng ating Panginoon. So tayo bang lahat ay mga manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon? May narinig ako, sabi, may 2 taong nagsasabi, sila po ay mga servants. Yung isa, gumagawa. Yung isa naman, gumagawa. Ngawa lang ng ngawa, pero hindi gumagawa. So dito natin makikita that sabi ho ni Paul, my fellow worker in the kingdom of God. Epaphroditus was a fellow worker for the work of Christ. For the work of Christ, para sa gawain ng ating Panginoon. Hindi po gawain. Hindi po gawain binuman. Hindi gawain ng pastor. Hindi gawain ni sister, ni brother. But first, makita ko natin a fellow worker for the work of Christ. Which is also, we can read this in Philippians chapter 2, verse 30. Ano ang sabi ko dito, mga kapatid? So mamaya basahin ko natin. He was a good example of a fellow worker in Christ. Why? Bakit kaya siya magandang halimbawa bilang isang kamanggagawa ni Pablo sa ubasan ng ating Panginoon? He never forsakes Paul regardless of the circumstances. Hindi niya iniwan si Paul habang si Paul ay nasa loob ng kulungan. Dinamayan niya si Paul, mga kapatid. So bago pa lang siya pumunta doon sa room, kung saan doon nakakulong si Paul, alam mo natin na alam ni Epaphroditus ang haharapin niya. Alam niya ang katayuan niya kung ano po ang mangyayari sa kanya. Pero hindi ho niya iniwan si Paul regardless of the circumstances. Although siya po ay nagkasakit ng malubha, mga kapatid. He is with Paul supporting, comforting, encouraging, and helping whatever is needed. So makita ho natin kung ano ho ang ginawa ni Epaphroditus. Sumusuporta siya kay Paul. Hindi niya sinabi kay Paul, tama lang sa iyo na kulong ka dahil matigas ang ulo mo. Tama lang sa iyo na kulong ka dahil matapang ka. Pero alam niyo mga kapatid, sumusuporta siya. Lalong-lalo na sa nararamdaman ni Paul. Kino-comfort niya si Paul, encourage niya, at anuman ang mga pangangailangan, anuman din ang may tutulong niya kay Paul, ginagawa. Itong abang lingkod ng Panginoon na si Epaphroditus. Makikita ko ba natin dito sa church ng glory na tayo ho ay nagsusuportahan? Nag-i-encourage, at tumutulong sa mga pangangailangan materially and spiritually. That's the life of the servant of God, Epaphroditus, including the church of Philippi or Philippian church. Paul called Epaphroditus my fellow soldier. Epaphroditus ran the risk
of being identified as a follower of Christ and a fellow soldier of Paul. Why? Alam natin na si Paul ay nagbilanggo dahil nga po sa pagpapalagana sa mabuting balita, sa pagsunod sa mga yapak ng ating Panginoon. Alam natin na sa kabila ng mga pagbabanta sa buhay ni Paul, nagpapatuloy si Pablo sa pangangaral sa mabuting balita. Pero sa kabila ng lahat ng yan, hindi alintanan ng lingkod na ito ang mangyayari sa kanya na isang araw siya po ay huhulihin at ikukulong. Sa totoo lang, ang pangangaral ng mabuting balita ay hindi ho madali, mga kapatid. Kasi may mga preparation po yan. First, the person who ministers, who preach the gospel, who conduct Bible studies, and others. Preparation sa lingkod ng Panginoon. At the same time, makikita ko natin yung panalangin. Idudulog niya ito sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At makita ko natin na si Epaphroditus, ang tawag ko sa kanya, kapwa ko magiting na sundalo o kawal ng Panginoon. Tayo ba'y kawal ng ating Panginoon? Na nakahanda ho na ipagkaloob ang buhay natin kahit anuman ang mangyari. So despite and in spite of this, hindi ho alintana ni Epaphroditus na ipagkaloob at gawin ang mga bagay na karapat-dapat. In verse 30, because for the word of Christ, he came close to death, not regarding his life to supply what was lacking in your service toward him. He stood up as a fellow soldier with Paul despite the danger and his own ill health. Ibig sabihin po, sa kabila ho ng danger o delikado na sitwasyon sa loob po ng kulungan, nakasama si Paul, maging sa kanya hong karamdaman sa kanyang sakit ho, mga kapatid, na halos niyang ikamatay. Hindi ho binidraw niya ang kanyang sarili. He is a fellow soldier willing to sacrifice his life for the sake of Christ, for the sake of the gospel of Christ and his brother in faith, referring to Paul. So makita ko natin, mga kapatid, na doon yung willingness that Epaphroditus was willing to sacrifice his life alang-alang kay Kristo, para kay Kristo, para sa Ebanghelyo ng ating Panginoon at para sa lingkod ng Panginoon na kasama niya si Paul. Mayroong bata na nagtanong ko doon sa isang lingkod ng Panginoon. Ang sabi ho niya, "Really? Are you a servant of the living God?" Ano ang sagot po ng lingkod ng Panginoon? "Yes, of course. I am. I am a faithful, a brave servant of the living God." At alam niyo ho, dumating ang punto na lahat ng mga Kristiyano hinuli. Ngayon sinabi ho ng isa ho na pinuno, "Sino sa inyo dito
ang mag-deny sa kanyang pananampalataya ay hindi ho papatawan ng kamatayan. Wala akong sumagot. So, ang ginawa ko, mga kapatid, ganito ang gagawin ko. Maghuhulog ako ng isang maliit na papel. At ang sino mang madapuan ito ay tiyak na siyang maunang mamamatay bilang tagasunod kay Kristo. Inihulog po ang papel sa mataas na lugar. At habang nahuhulog ang maliit na papel, sumisigaw ang mga Kristiyano, mahal ko si Kristo. Mahal ko si Kristo. Subalit, nung dumating ng punto doon sa tao na yun, na malapit nang dumating ang papel, at doon sa kanya, mahuhulog, anong ginawa ng tao? Ng Kristiyano ito. Ang ginawa niya, hinipan niya. Alam niyo, mga kapatid, Epaphroditus was willing to sacrifice his life rather, for the sake of Christ, for the sake of the gospel and his brother in faith. So makita ko natin. He was not a coward, but a brave soldier of God. Hindi siya coward, hindi siya duwag, mga kapatid, kundi isang matapang na sundalo ng ating Panginoon. At ang isang matapang na sundalo ng ating Panginoon, handang isuong ang kanyang buhay alang-alang sa ating Panginoon at paglilingkod niya, pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. And the question is, are we willing to sacrifice ourselves for the sake of Christ's name, His church, and to our fellow brothers and sisters? Are we? 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. In verse 4, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Referring to Timothy, but also it refers also to the life of the servant of God, Epaphroditus, soldier of Christ, my fellow soldier. He was a messenger who brought financial aid and helped Paul while in prison. So makita ko natin, he was willing also to carry the help from Philippians financially para iparating at dalhin kay Paul, mga kapatid. At alam niyo, makikita ko natin po dito, siya po siyang honest. Dala-dala ho niya ang tulong ng church ng Pilipos. Dinala niya ito kay Paul. Pwede naman siguro niyang bawasan kalahati. Pwede naman siguro niyang bawasan ng kahit konti. Pero makita ho natin ho, mga kapatid, wala hong sinabi, kundi po tunay siya ng servant ng ating Panginoon, na talagang nandoon yung sincerity and honesty sa kanyang puso. In Philippians chapter 4, verse 18, indeed I have all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet smelling aroma, an acceptable sacrifice,
will pleasing to God. So napakaganda. Tinignan ko sa magandang balita, ang sabi ko nito, ang mga ito'y masagyong handog sa Diyos. So ang mga tulong financially, prayers, including prayers of the Philippian believers, sabi ko dito, ito'y masagyong handog sa Diyos na buhay, mga kapatid. You know, because their hearts are willing, hearts truly loves the servants of God. Buong puso, mga kapatid. Kaya ang sabi po dito, ito'y masamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod, acceptable. Gaano man kalaki ang halaga o gaano man kaliit ang halaga, hindi ang pinag-uusapan ng halaga, kundi kung paano ito ipinagkakaloob, ano ang status ng heart ng mga servants ng Panginoon na tumulong at nagkaloob at nagpadala kay Epaphroditus. God is looking in your heart, in my heart. Nakakapatid. At the same time, sabi nga ho rito, hindi lamang kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya. Pleasing in the eyes of the Lord. Kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. So lahat ng ito tanggap ng ating Panginoon. Lahat ng ito nireceive ng ating Panginoon, including Epaphroditus, including the prayers of the Philippian church. Why? Sapagkat ang lahat ng ito ay kaaya-aya, kalugod-lugod, at masamyong handog. Ito para sa Diyos na buhay. Now, sa ating paglilingkod, mga kapatid, ano ang dapat po natin gawin? Sabi ng Romans chapter 12, verse 1, ipinamamalig ko sa inyo, ihandog ninyo ang inyong buhay, ang inyong sarili sa Panginoon. Bilang handog, kaaya-aya, papuri-puri, which is kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. So dapat natin ihandog, first and foremost, ang ating sarili. Sa pagkakaloob natin sa gawain ng ating Panginoon, ang una nating ipagkaloob ay ang ating sariling puso, ang ating isipan, ang buo nating pagkatao, and then after that, kasama na po ang anumang mayroon tayo. Second, compassion. Ano ibig sabihin itong compassion, mga kapatid? Ito'y habag, pagkaawa o awa. Sino ang nakadama at nakaramdam ko nito? Bakit ito ginawa ng mga nakadama o nakaramdam ito doon sa church? Compassion for the church, compassion for the servants of God, for the servant of God. At bakit, mga kapatid? Yan ay nababasa natin verses 26 to 28. Nabasa ko natin kanina. So while in Rome with Paul, he fell seriously sick and came close to death. That's the status of Epaphroditus. Di ba kung kahabag-habag din ang kanyang kalagayan? Kaawa-awa ang kanyang sitwasyon, mga kapatid. News of his sickness reached Philippi, and the church was worried about his welfare and distressed about his. At alam niyo, mga kapatid, nung malaman nito at makarating
Sa iglesia, the home church of Epaphroditus, siyempre nabalisan sila, nabahala sila. Na ang kanilang pinadala na representative para samahan ang servant ng ating Panginoon ay nagkasakit. At hindi lamang basta-bastang sakit, isang malubhang sakit na halos ikamatay ng lingkod na ito. Nabahala. He had compassion and was concerned to his home church. Bumalik ang balita kay Epaphroditus ng church po niya ay nabahala, nabalisa tungkol sa kanyang kalagayan. At alam niyo ho, nahabag itong si Epaphroditus. Naawa siya. Gusto niyang bumalik na. Gusto niyang puntahan ang home church po niya. At paano ito nangyari, mga kapatid? Paano siya pinagaling? Paano siya nakawala doon sa matinding sakit o karamdaman na halos ikamatay niya? But through God's mercy, he was healed, but he did not return to Philippi immediately. He remained with Paul because he had compassion on him. Hindi karakaratan bumalik agad siya, bagamat siya'y magaling na, mga kapatid. Although naroon ang habang niya, awa niya sa church na ito, hindi ho. Nag-antay ho siya ng takdang oras, ng takdang panahon. Paul also felt and showed compassion to his companion and to the Philippian believers by sending Epaphroditus to his home church. At alam niyo, nung damang-dama din ni Paul na itong lingkod na ipinadala ng Philippian church ay nabahala. He was distressed about the church of Philippi. Alam niyo mga kapatid, nag-decide ho siya. At bago siya mag-decide, una, naramdaman niya ang awa, ang habag. Kung paano ho mararamdaman din ng church na nagpadala, even ng lingkod na pinadala na si Epaphroditus. That's why, through God's mercy. Now, makikita ko natin po dito, mga kapatid, that in verse 27, for indeed he was sick almost unto death, but God had mercy on him, and not only on him, but unto me also, lest I should not have sorrow upon us. So sila po ang unang nakadama ng awa, ng habag, buhat sa ating Panginoon. So mga nakaramdam at nakadama ho nito, ibinabahagi, isinishare. In Luke chapter 6, verse 36, therefore, be merciful, just as your Father also is merciful. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama, sapagkat ang inyong Ama ay mahabagin. Bago ho natin ipagpatuloy ang part 3, na gusto ko pong i-share ang isang mission ko sa isang lugar. Isang lugar na hindi ko panapuntahan. Unlike sa mga lugar na kung saan
binabalik-balikan ko na. Mayroong isang lugar na hindi ko pa napuntahan at alam niyo po, ang lugar na yon ay napakalayo. At dadaan sa Pacific Ocean. Sakay sa isang maliit na bangka. Hindi naman ganun maliit na bangka, may kalakihan. Na doon pa lamang, habang papunta na ako doon sa lugar na yon, mga kapatid, grabe, napakalakas at napakalaki ng mga alon. Halos ang bangka ay tumaob. Napakagaling ho ng piloto sapagkat sa tuwing ho ay papunta na ang napakalaking alon doon sa bangka, magaling ho niyang iiwas ang bangka or isasabay doon sa alon. At akala ko, pagsabay, didiretso na rin sa ilalim. Tapos na ang buhay misyonero. Pero pagkatapos noon, lulutang na naman ang bangka. Buhay. Sigawan na naman ang mga tao. Pagdating naman ng malaking alon, gaganon, sigawan na naman mga tao. Iba ay nagsusuka. Hanggang sa nakarating kami doon sa daungan. Hilong-hilo po ako. Ang isa pa po, mga kapatid, pagdating ko doon, yung tao na nakaatas para ako'y salubungin, wala doon. So hindi ko alam kung sino ho ang lalapitan ko, hindi ko alam kung sino kakausapin ko, kung saan ako tutuloy, kung saan ako titira, kung saan ako matutulog, kung saan ako kakain. Wala akong alam, wala akong kakilala sa lugar na yun. Ang alam ko lang, pangalan na yun na siyang susundo na sinabi sa akin. Subalit, sa habag ng Panginoon, sa kagandahang loob ng ating Panginoon, may lumapit sa akin na bata. At ang sabi niya, saan ho ba kayo pupunta? Hindi ko po alam. Kasi may sasalubong sa akin ganitong pangalan. Sabi niya, hindi ko rin alam yung pangalan na yan na sinabi mo sa akin. Marami akong dala na damit, mga libro, at iba mga gamit. Ang gusto ko sana, bumalik na lang. Mag-aantay na lang ako kung kailan babalik ang bangka. Subalit, naisip ko, naalaala ko yung habag ng Panginoon kung paano ako kinahabagan ng Diyos. Kaya ako pinadala sa dakong lugar na ito, dapat akong manatili at ipagpatuloy ko ang misyon na itinagawa ng Panginoon sa akin. At alam niyo, sabi ko ng bata na yun, hindi balik. May kakilala akong kapitbahay, malaki ang bahay nila doon. Doon kita dadalhin. Pakiusapan natin doon ka tumira. Ang sabi ko, paano? Napakarami kong dala. Ang sabi naman noon niya, huwag kang mag-alala. Bigyan mo lang ako ng tinapay. Mag-stay ka lang dito sa bangka, unti-unti kong dadalhin ang mga gamit doon sa daungan at pagkatapos, dadalhin natin unti-unti doon sa bahay na tutulugan mo, tutuluyan mo. Walang gagalaw dito sa mga gamit. Sa madaling salita, nakarating ako doon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang bata ang nagsabi doon sa may bahay. Mayroong isang misyonero, mayroong isang pinadala ko dito ng church na ito at magbimisyon, mangangaral ng mabuting balita, wala siyang matutuluyan. Dahil yung sasalubong sa kanya, hindi ko alam kung nag-Jollibee o nag-McDo. So alam niyo mga kapatid, wala ko siyang matutuluyan. Gutom na ulit siya. Ang sabi ko ng may-ari, mga unbelievers,
Ang sabi ko, may kwarto ko dyan. Bakit hindi siya titira dyan? So lumapit na naman sa akin ng bata. Ang sabi ng bata, dyan na daw titira. Praise God! Kung paano nahabag ang Panginoon sa kalagayan ng sitwasyon o kalagayan ng sitwasyon ng lingkod, lalo na sa kawalan. At alam niyo mga kapatid, may plano ang Diyos. Doon nag-start ang Bible study. Doon nag-start ang gawain. Hanggang sa lumaganap ang gawain. At sa tulong at habag ng ating Panginoon, napakarami na rin po ng mga servants o pastor ng ating Panginoon sa lugar na yun. At alam nyo, hindi lamang mga pastors na nanatili until now, hanggang ngayon, na nagpapatuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Not because of me, not because of my own effort, but because of the mercy of God, but because of Christ's compassion. Likewise, Epaphroditus and even Paul, makikita ho natin kung paano na-receive at na-experience po nila ang habag ng ating Panginoon. Ganon din, sabi ni Paul, okay, ipapadala kita, pauwiin kita doon sa home church mo. No, in part 3, committed. Committed for what? Committed for the work of Christ. For the mission of Christ. For Christ's mission. Yan ang sabi ng verse 29 and verse 30. Paul says to the Philippian church to receive him in the Lord with gladness and to esteem him. Anong sabi po niyan, verse 29 of Philippians chapter 2? Sabi ni Paul sa Philippian church, okay, bababalikin ko na sa inyo si Epaphroditus. Tanggapin ninyo ito. Tanggapin niyo siya bilang tunay na lingkod ng Panginoon. Even sabi ni Paul, na-experience ko, proven and tested, na si Epaphroditus is a servant of the living God. Hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako nawaglit. Number 1, ang Panginoon ang gumawa ko niyan sa buhay ni Paul at buhay ni Epaphroditus. Hindi kinalimutan ni pinabayaan ng Panginoong Diyos ang lingkod ng Panginoon at gumamit siya ng isang servant ng ating Panginoon. Ang mga tao, even the person besides you, nakakalimutan minsan, saglit. Subalit ang ating Panginoon ay hindi ho nakakalimot. Hindi ho niya tayo pinabaya. Aside from receive Him in the Lord, receive with gladness. Tanggapin ninyo na puspos ng kagalakan ang inyong puso, ng buong galak ang inyong puso. Tanggapin ninyo. And esteem Him. It means at igalang ninyo siya. Honor Him. Igalang ninyo siya. Although mayroon siyang weakness, sila ng servants ng ating Panginoon ay may mga weaknesses. Pero hindi ho yan ang rason, pero hindi ho tayo magkaloob ng paggalang sa bawat isa. He committed his life for the word of Christ. He was committed and faithful in the Lord.
And he was committed and faithful to his mission and ministry. What is the mission? Para dalhin po ang tulong, financial. And the ministry of the servant is to stay with Paul, and help with Paul. Even sa kanyang kalagayan. He is willing to sacrifice his life for the sake of his mission. Handa niyang ipagkaloob ang kanyang sariling buhay para sa misyon ng ating Panginoon. That's why he did not forsake his call and mission, but completed it. Now, therefore, a servant who truly loves is a person who is faithful, companion, compassionate heart, and committed to God and His mission. That's the life of the servant of the living God named Epaphroditus. The servant who truly loves God. Let's bow our head and come before the presence of God in prayer. Lord, maraming salamat sa mga katotohanan na itinuro niyo sa aming lahat. Ang mga katotohanan ito at mga katuruan ito, Panginoon, ang patuloy ko na nag-encourage pa. Nag-guide sa amin upang gawin ang mga bagay na nais at karapat-dapat mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mga salita mo ay ipinagkaloob mo sa amin, Lord. Mayroon kang mga pinili o itinatalaga ng mga lingkod mo para gawin ang nais mo, Panginoon. Nawanin po, Panginoong Diyos, sa aming paglilingkod sa inyo at sa iglesia ito, Lord God. Maging mabuti din po kami nakasama o kapwa manggagawa sa obasang ito, Lord God. Kami na nandito sa iglesia ito, Panginoon. Patuloy niyo po kaming turuan. Patuloy niyo po kami, Panginoon, na patnubayan. Gabayan sa lahat. Hangad po namin, Panginoong Diyos, patuloy pa po na natuto ayon sa iyong kagandahan loob, Lord God. Hangad din po namin, Panginoong Diyos, ng iglesia nito ay patuloy din po na magpadama ng habag sa bawat isa ng awa sa bawat isa. Anuman ang mga nangyayari at anuman ang mga nakaraan. Una, dahil na-experience po namin ang iyong habag, Panginoon. Nararamdaman at damang-dama po namin, O Lord God, ang iyong habag, hindi lamang noon, ngayon, at sa mga darating pa na mga araw at mga taon sa buhay namin bilang mga lingkod mo sa iglesia ito, Lord God. Salamat, Panginoon. At maging patuloy namin ikumit ang aming sarili sa inyo, sa inyong mga salita. At sa paglilingkod
sa iyong iglesia, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.